Nakatuto ang inyong Liga ng Katotohanan dito po sa State Funeral ni DILG Secretary Jessie Robredo sa Palasyo ng Malacanang. Ako naman, Arnold Glavio. At ako po si Vicky Morales mula naman dito sa GMA Network Center para ihatid sa inyo ang iba pang malalaking balita. Si Maria Lourdes Sereno ang itinalagang bagong Chief Justice, ang kauna-unahang babaeng hinirang na punong maestrado ng Pilipinas. Ngayong Sabado, manunumpa kay Pangulong Aquino si Sereno, nangangakong pananatilihin daw ang kasarinlan ng Korte Suprema at magpapatupad ng mga reforma sa hudikatura. Saksi si Dano Tingkungko. I would like to thank the President for the trust he has reposed in me. But most of all, I give all the glory to God, from whom all this goodness has happened. In terms of independence of a Chief Justice, everyone can be assured that that will be something that they will see. Ito ang tiniyak ng bagong talagang Supreme Court Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno na ngayon ay matatala sa kasaysayan bilang kauna-unahang babaeng punong maestrado ng Pilipinas. Bilang kauna-unahan ding appointee ni Pangulong Noynoy Aquino sa Korte Suprema, muling nagpasalamat si Sereno sa kumpiyansa sa kanya. Pero hindi raw niya maimpluwensyahan ng ehekutibo ang hudikatura sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya tila hindi issue sa kanya ang pagiging pinakabatang punong maestrado sa edad na 52 at ang termino niyang tatagal ng 18 taon hanggang taon 2030. I would like to assure our countrymen that I will keep my oath of office faithfully to the end of my term. That is something that they can rely on. Ibig sabihin, maninilbihan siya hindi lang sa termino ng nag-appoint sa kanya na si Pangulong Aquino, kundi hanggang sa termino ng susunod na dalawang Pangulo. Bilang Associate Justice, makailang beses nang nagkaroon ng kontra o dissenting opinion si Sereno sa ilang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Sa usapin ng Hacienda Luisita na pag-aari ng angkan ng Pangulo, kabilang si Sereno sa 6 na maestradong pumabor na ipaubaya sa Department of Agrarian Reform ang halagang dapat bayaran ng gobyerno sa Hacienda Luisita para sa pamamahagi nito ng lupa sa mga magsasaka. I must simply apply the law as it is. For example, may I be given an example? In Hacienda Luisita, under the protest against the long-term ownership by a family of thousands of hectares of land was decried by several sectors as having been the product of historic injustices. So regardless of what I feel about the history of Hacienda Luisita, I did not have the right to probe into something that the parties themselves have never fully litigated before us. Naglabas din ng dissenting opinion si Sereno sa kagyat na pagiging epektibo ng temporary restraining order ng Supreme Court sa watchlist order ng Department of Justice laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Gihit ni Sereno noon, may mga kondisyon pa raw na hindi natutupad kaya hindi pa raw ito dapat epektibo. Ang kanyang dissenting opinion kabilang sa mga naging basihan daw ni Justice Secretary Laila de Lima para igiit sa impeachment trial na ginamit umano ni Noy Chief Justice Renato Corona ang kanyang posisyon para paboran ang pag-alis sa bansa ng mga Arroyo. Minsan nang tinawag na isang kaalyado ni Arroyo na Doberman ni Pangulong Aquino sa Korte Suprema. Paulit-ulit ang naging tugon ng bagong talagang punong maestrado sa isyu ng umano'y utang na loob sa nagtalagang Pangulo. Baka may nag-aalala na you will be beholden to the President if you're appointed to the SC? Malinaw po yung statement ko. Salamat po. Thank you. Hindi ho. Imposible po. Imposible. Diyos lamang po ang ating tinitingala. Salamat. Naninindigan na rin noon si Sereno na walang pagkakahati-hati sa Korte Suprema. Wala pong hidwaan sa amin. Sinabi na po ng isa sa amin na wala naman pong factions talaga eh. Meron pong quality sa mga justices ng Supreme Court na matapos ng heated argument po, kaya po namin kumain at magtawanan sa jokes ng isa't isa, kahit po corny. So sa akin ata original eh. Oh. Isa sa mga prioridad ni Chief Justice Sereno ang mga reforma sa hudikatura na idedetalyan niya raw sa mga susunod na araw. This is a day of Thanksgiving. We will do that. We will deliver to the people the priorities and the schedules in due time. Immediate We will sit down and you will know about it soon enough.
Bago maging maestrado ng korte, mahigit 1 taong nagsilbing executive director si Sereno ng Asian Institute of Management. Naging consultant for judicial reform ng USAID at tumayong abogado ng Pilipinas para sa mga kaso kaugnay ng NAIA 3. Minsan na rin nagsilbing Deputy Commissioner ng Commission on Human Rights si Sereno. Ako si Dano Tingkungkong, inyong saksi.